Unang-una yung mga surrenderies natin dito sa 30. Yung mga kasamaan ko lang na sa akin dumaan, no. Nasa 30 plus na yata yung dito sa 34. So yung mga yan, hanggang ngayon sa atin pa yun yung kumbaga sa atin kumukuha ng kuman kung ano yung dapat na gawin. Pero kung may reklamo sila, kung may gusto sila na sakit ng ulo pa rin natin yan kasi at tayo yung ako pa rin yung tawag dito sa tropa na ay yung surrenderies natin na si gana may kailangan o may gustong itong mga surrenderies natin marami na silang natanggap, nandyan na yung pabahay nila from BARM dahil sa tulong ng tropa ng 34 na-assist sila. Kasi meron din tayo, hindi ko nabanggitin yung unit, no? Meron din akong tauhan o na nag-surrender sa ibang unit. Hanggang ngayon walang natanggap kahit piso. So sabi ko, bakit doon kayo? Nandito naman ako na handang tumulong sa inyo para gawin yung tulay sa 34th IB. Yung mo. Yung kasi palamanan natin. Sige, ito kasi nakita ko sir nakita ko sa 34th na hindi ko nakita sa 34th yung ibang nakita ko sa ibang unit. Na kahit sa tingin lang masakit na tingnan eh. Masakit ba sa isang rebelde, dating rebelde na katulad mo na pagtingnan ka parang pareho tayong mandirigma pero parang iba yung talas ng tingin pag parang may galit na sige nga ikwento mo nga lang pero ano lang ba dahan-dahan lang. Ganito sir. So dito sa 34 sir, yun ang hindi ko nakita sa kanila. Kaya mataas yung respeto ko sa 34th IB. Maraming beses na nag-operate yung 40 IB. Hindi alam ng 34th na kasubaybay ako kahit saan sila pumapasok na area. Dito sa area ng sakop nila. Hindi nila alam na nakasubaybay ako kung ano ba yung ginagawa nila sa civilian doon. Kasi gusto mo talagang patunayan na Gusto ko talaga patunayan na itong 34th handa kong ipagmayabang. Hindi sa pinapalaki ko yung ulo ng 34th IB Handa ko talaga sila ipagmayabang na itong respetado talaga sila. Isa ako sa witness na respetado talaga yung 34th siya. Lalo yung civilian. Kasi hindi nila alam lahat ng pinapasok dyan na area, nakasubaybay ako dyan. Meron akong tao dyan na nakasubaybay. Kasi dito sa area na to, from Datopiang down to Cotabato City, marami akong tao dyan na ginagamit. Itong unit na to, ano ba yung ginagawa? Ano ba yung ginagawa sa civilian? Ano ba yung ginagawa nila sa civilian? Sabi nila, okay naman, wala naman Kasi sabi ko, huwag kayong magsinungaling sa akin. Kasi pag ginawa sa inyo na hindi maganda, sabihin nyo sa akin. Kasi, nandyan pa yung may respect ako dyan Kahit nasa surrenderies na ako, may respect ako doon hindi alam ng 34th yan. Pero, at least, ako mismo, at saka yung mga tao ko, sila mismo yung witness na yung 34th IB is respetado. Respetado talaga. Kasi pag yan sir iano ko lang ng konti yung mga area na pinapasok nila pag masaktan dyan, umingi ng tulong sa akin. May respect doon. Ano ba respect ulit? Nandyan pa yung grupo na pwede ko kontakin. Na pwedeng gumalaw. Kasi hindi pa rin nawawala yan. Kaya, yung grupo ko noon, nandyan pa yung respeto nila sa akin. Kaya, ako mismo, nandyan yung saludo talaga ako sa 34th sa respeto ko sa kanila. Dahil sa respeto nila sa civilian. Wala silang sinaktan, wala silang, kumbaga malinis yung pag-ano nila. Kung may mga encounter man dyan na nangyayari, natural lang yan. Natural yan. Ikwento mo nga. Bakit natural yung encounter sa mga ganitong lugar? Kasi parang yun yung medyo
Imagine mo lang, taga Luzon, taga Oo. Metro Manila. Hindi rin maintindihan ko minsan, bakit natural na may nangyayaring ganyan? Ganyan, sir. Natural lang na, may nangyayari na encounter kasi hindi nawawala yung mga umahawak ng baril kasi yan yung sakit. Yan yung number one na problema natin. Ano? Pag may redo, pati yung tropa nadadamay. Kasi yung ibang hindi na kinikilala yung tropa. Hindi na. Kung may redo Kung na. may redo sila. Ganon. Hmm. Pati tropa, dinadamay na. So, mapipilitan talaga yung tropa na gantihan sila, ganon. So, yung normal naman na gera, kung may encounter, kasi hindi nawawala yung mga matitigas yung ulo na naging membro ka ng MILF, gumagawa ka ng kung ano-ano, nandyan yung karnaper ka, kidnapping ka, kung ano-ano yung ginagawa mo. Tapos, pag may pumasok dyan na sundalo, lumalaban ka. Kasi hindi ka magpapauli ng buhay eh. Yun pala yun. Yun ang ibang reason. Yun ang ibang rason. Yun ang ibang rason. Kasi mayroon ibang tao na gusto talaga, sa pagkakakala niya, doon siya makilala. Bakit doon napaka-importante? Hindi, binabalikan ko kasi paano ka unang nakilala. Pero bakit sa katulad ng mundong pinanggalingan mo at ginalawan mo, bakit napaka-importante na makilala ka? Importante yan, sir, para yung makuha mo yung respeto ng opisyal mo at bawat tao na nakapaligid sa'yo, diyan mo makukuha yung respeto nila. Diyan mo makukuha yung respeto ng bawat tao pag makilala ka na. So pag ikaw hindi ka nagpakita ng tunay na galaw mo, hindi ka rin makilala, hindi ka sisikat. Kinakailangan warrior ka talaga. Warrior ka talaga. Doon ka sisikat. Makipagbakbakan ka talaga hanggat sa pumutok yung pangalan mo. Pag pumutok na yung pangalan mo, nandyan na yung respeto ng mga taong Islam sa'yo. Ikwento mo nga yung unang encounter mo na masabi mo, doon mo nakuha yung nagsimula yung respeto sa'yo. Ano yung unang encounter mo? Masabi ko siguro nung panahon na MILF ako, pero hindi masyado sumikat yung Commander Aguila noon kasi hindi pa ako official noon. Pero Nasa yun pa lang, ako. doon ka yung bang umusbong na yung pangalan mo ba na, warrior ito, warrior itong bata ka pa noon eh. Doon sa sir, sa Bambaran, sir, nung panahon ni President Erap. Doon paunti-unti nakilala yung kung sino ba si Aguila. Kasi Aguila na bang... Mula nung pinasok ko yung kasi naging call sign ko yan sa radyo na si Aguila. So yun na yung pinalabas nila na pangalan. Yun na. Paunti-unti, yun na yung lumalabas na pangalan si Aguila. Hanggat sa naging commander ako, doon na nila linagyan ng Commander Aguila. Sige nga, ikwento mo nga. Isang para lang, kunyari, ito may mga batang batang nanonood ngayon na ito Sumikat talaga yung Commander Aguila, sir, nung panahon ng BIFF. Yun na yung Doon na talaga sumikat yung pangalan na yan. Nakadaming encounter ka ba nung BIFF? Marami. Maraming encounter. Anong pinakauna mong malaking encounter nung BIFF ka? Yung una at saka malaki na encounter ko is yung tinira ko yung simsiman, malagakit. Magdamag yan eh. Magdamag. Mula mga alas 2 na madaling araw hanggat alas 5 ng gabi. Hapon. Maghapon yun. Maghapon yun. Anong mission mo doon nun? Anong utos sa'yo? Para lang para kasi 34 na yun, no? Yun ang utos sa akin sa taas na kagawa talaga ng malaking gulo. Ganon. So, may utos pa sa akin doon na
may issue pa noon na pumugot ako ng ulo ng teacher, ganon. Mm. So, bakit sabi ko may issue na ganon na yun ang pinaka-number 1 na ayaw kong gawin. Mm. Oh. So, naagapan din, di rin totoo kasi yung civilian mismo doon na nakasabi na walang napugutan ng ulo doon. May namatay doon na civilian, tinamaan lang ng sa encounter, nadamay lang kumbaga. Pag utusan ka bang ganon, walang panyon? Talagang kailangan mong gawin? Pag nakadepende kasi yan, sir, pag sabi na pupugot ka ng ulo, depende na yan sa'yo eh. Hindi, yung atake ba? Yung atake, kailangan mong gawin yan. Hindi, sige, dahil gaano kalaki ba yan? Ano yung barangay, kampo, ano yan yung target mo? Kampo talaga. Kampo talaga yung target, pero pag kampo lang, hindi ilalabas yung pangalan mo. Pag wala kang makuha na civilian, doon lalabas yan sa civilian yung pangalan. Mm. Pag ma-corner mo yung civilian, makuha mo yan lahat, lalo na pag magdamagan ka doon, lalabas talaga yung pangalan doon. Ito mabigat yung ginawa. Ganon. Lalabas talaga yung pangalan doon na pasisikatin na si Commander Aguila. Kumbaga, doon yan lalabas yung pangalan mo kasi kailangan doon sa taas eh. May sumikat. Sumikat, may lalabas na May malaking kwento. Ganon. Tapos, hindi ko na ikwento sir nung nag-train ako nung sa BIFF ako nag-train ako ng bombing. No? Kay Kwan pa? Kanino to? Kay Marwan? Bago pa? Hindi na, sa mga na niya. Kumbaga, Mga naturuan na niya? Naturuan na. Actually, panahon ng MILF, medyo may alam din ako. Pero hindi ko yan ginagamit. Mm. Nung panahon ng BIFF ako, nag-train ako, nag-refresh ako ng 1 week. Pagbaba ko dito, nagpasabog ako dito sa area. Ang utos sa akin, sa Christian area, basta may kumbaga may mamatay, ganun. So, hindi ko yun ginawa. At bakit? Yun na nga, ang reason ko, ayaw ko may madami na civilian. Meron kabahayan dito sa area ng Palungogin. Pinasok ko yan, pinasabugan ko yan ng Pinasabugan ko ng IED, nasunog buti, hindi ko kinasuhan ng arson. Nasunog ka? Nasunog yung bahay. O, ganun. Pag-report ko, sabi ko, sumabog na yung dala ko na IED. May nasunog na bahay, pinasabugan ko. Na-approve, ganun. Lipat ka naman, pigkawayan. Pigkawayan na naman ako. 2 gabi yan, pagkasunod. Pigkawayan na naman. Ikaw mismo ang gumagawa? Ako mismo, pinasabugan ko doon sa Pigkawayan is kalabaw. Kalabaw? Kalabaw ng civilian doon. Bakit naman kalabaw? Idamay mo pang kalabaw? Yun ang nahanap ko na para, sabi ko, mas maganda yung kalabaw na lang mamatay kaysa yung civilian dyan na doon. Pinasabugan ko yung kalabaw doon, patay yung kalabaw. Sabi nila, kaninong kalabaw? Sabi ko, Christian. Yung mayari, sige, approve. Maganda naman yung record doon sa taas. Doon na paunti-unti na doon na kinilala na si Commander Aguila. Hanggat sa sumikat ng sumikat, hanggat sa naisip ko na yun ang isang katanungan, bakit ako lumabas? Bakit ako lumabas? So ang reason ko kung bakit ako nagbalik loob, nakita ko yung pamamalakad ng gobyerno ngayon na di tulad noon, na marami tayong nababalitaan na may mag-surrender, sinasaktan, yung iba nasa salvage pa, ganun. Hindi ko lang alam kung totoo, pero nababalitaan lang. So nung nakita ko yung sinubukan ko dito sa 34 sa panahon ni Kenny Rotera, nakita ko maganda naman yung maganda naman yung pagdadala nila sa mga surrenderies. So pati ako doon nainganyo na ako. Na para sa pamilya ko to, makapiling ko yung pamilya ko ng walang pangamba. Bakit lumambot ka ng lumambot para sa pamilya mo? Actually, nakita ko doon sa pamilya ko na nagiging kawawa talaga eh. Ultimo yung pag-school nila, hindi na maasikaso. Yung panganay ko nga lalaki, kahit pangalan nga, hindi niya alam. So doon ko na-realize, paano na yung pamilya ko pag wala ako?
Ano to, 20 po, 2019 ako lumabas. so limang taon ka rin sa BIFF na solid talaga na, Oo. ano yan, dahil nga, sige, ikwento mo nga naging buhay pamilya mo na nung BIFF kayo. Sabi mo, napapabayaan mo na. Actually, nung panahon ng BIPP ako, napabayaan ko yung pamilya ko. Namatay kasi bago namatay yung asawa ko, napasok ko na yung napasok ko na yung BI. Mm. Walang isang taon na pinasok ko yung BI. Year 2014 din namatay yung asawa ko. Kumbaga buwan lang. Mm. Nagsakit siya, ako tago ng tago, hindi ko masikaso. Hindi ko masikaso yung asawa ko, sir, na ako mismo yung tulong sa kanya. Gaano kasakit yun? So nung hanggat sa namatay siya, hindi lumambot yung puso ko, lalong tumigas. Lalo ako nainggan yung napasukin ko talaga yung membro ng BFF. Dahil- Kumbaga na yung galit ko, parang napagbuntunan ko ng galit yung tropa. Kahit saan yung gera, wala talagang kumbaga, bakbakan talaga yung gusto ko talaga mangyari. Kasi ang gusto ko doon mamatay na ako Nandahil lang doon sa pagkamatay ng asawa ko, magsakit pa yung mga anak ko. Parang yung utak ko kasi parang nasirado na So hanggat sa nagtagal ako ng more than 5 years. Na puro gera yan. Puro gera lang yan. Kumbaga kung may pahinga lang, ilang buwan lang, ganun. Hanggat sa naisip ko na kung namatay ako, paano na yung mga anak ko? Ilan anak mo? Actually, doon sa asawa ko na Ilongga, pamilya Villanueva, una kong asawa, ang 6, puro pa yan maliliit nung panahon na nakipag ako sa BIPF. Mm. No. So, sabi ko, paano na yung kung namatay ako nung panahon na yun? Ano ba mangyari sa mga anak? So, yung nanay ko naman, isa rin siya na nakatulong sa akin na sabi niya, kung wala ka ng pangihinayan sa akin na nanay mo, bilang sa anak mo, sa mga anak mo na lang, gawan mo ng paraan na makapiling mo yung pamilya mo na wala kang pangamba sa buhay. So, isa yung nanay ko na nakatulong na nag-advise sa akin na lumabas na ako. Isa yung nanay ko na gumabay para patako yung bagong buhay, alang-alang man lang sa pamilya ko. Kasi may na-interview din ako sa Basilan nga na gano'n din. Nanay yung naging... Kasi kung minsan nanay talaga yung impluwensya sa buhay ng bawat anak habang buhay. Habang buhay. Yun na nga, noon, hindi ko pinapakinggan yung nanay ko matigas talaga yung ulo ko noon. Kahit sino, ayaw ko talaga pakinggan. Nung time na ako mismo yung nakapag-isip, doon ko na-realize na tumutulong ako sa ibang tao. Bakit yung sarili ko hindi ko matulungan? Yung mga anak ko mismo hindi ko matulungan. So doon ko na-realize na tamang-tama yung time na kinausap ako ni Ken Rotera. Sabi niya, pati ikaw lalabas ka na rin kasi hindi ko na kaya, hindi namin kaya na hindi ka namin nasubaybayan araw-araw, kung saan ka pumupunta, maraming unit na umanting sa'yo. So, isipin mo na lang yung pamilya mo, ganun. So, yun ang ginawa ko. Lumabas para lang sa pamilya ko. So, nakita ko naman na hindi ako nagkamali. Sa tingin mo, hindi ka nagkamali? Hindi ako nagkamali. Kasi ngayon, MILF commander ka naman na. So, I mean, imagine mo, ikaw, nag-BIFF ka na, tapos dahil sa respeto sa'yo, batalyon commander Naging ka pa rin. batalyon commander ako ngayon ng MIL. Kasi noon, bago ko nakabalik ng MILF, na ikwento natin ng konti. Bago ko nakabalik ng MILF, nandyan mo yung binibiyay nila ako. Kung ano ba talaga, surrenderis ba talaga yan? Nag-return na ba yan? Nalegal na ba yan? Kung ano, kasi hindi natin pwede tanggapin yan pag hindi yan nalegal. Kasi pati tayo madadamay, ganun. Sa MILF to? Sa MILF yan. Kasi hindi yan sila basta-basta tumatanggap ng
babalik sa kanila pag hindi napatunayan na legal. Mm. Na legal na sa gobyerno. Mm. Kasi sakit ng ulo din nila yan eh. So nung na-verify nila, sabi nila, sige, tatanggapin ka namin. Ano ba yung gusto mo na posisyon mo? Sabi ko, wala akong inaangad na posisyon. Pero sabi nila, hindi. Marami kang tao eh. Maraming naniniwala sa'yo. Mm. Yung mga kasamaan mo dito sa MILF noon, inihintay na bumalik ka, ganon. Ganon. Oh, so nung bumalik ako, tama na inihintay nila ako. Nandyan sila. Sumama sila sa akin ngayon. Naging 140 plus yung tauhan ko ngayon. Ikwento mo nga ano yung pag-uugali mo, ano yung style mo ng pagiging leader, commander. Bakit yun nga, andun pa rin yung ano sa'yo, respeto sa'yo. Ano ba yung gustong-gusto ng mga tao mo sa'yo? Ako kasi na leadership, sir. Hindi ako yung leadership na inaawakan sa lihig yung tao. Yung mga tao ko, nandyan sa kanila yung kapayapaan nila. Ang pinakaayaw ko lang sa tao ko, yung magnakaw. Number 1 na kalaban ko yung magnanakaw. Lalo na yung gagawa ka ng mga karnaping, kung ano dyan. Yan, hindi ko yan gusto. Alam ng mga tao ko yan na kung ano yung binabawal ko sa kanila, nandyan yung kalayahan nila kung ano yung gusto nilang gawin. Pero, nandyan yung mensahe ko sa kanila na kung ano yung ayaw ko, wag niyong gawin. Kaya, yung mga tao ko, mula noon hanggang ngayon, nasa akin pa rin. Kasi, hindi ako yung leadership na, kasi hindi ko to inaano, no? Meron kasing leadership na sa tuwing pinapatawag yung tao, merong babayaran na ganito. Sa akin wala. Hindi ko pwede pagkakitaan yung tao ko. Hindi ko to sinasabi na ganun yung mga commanders, hindi. Pero dapat, ikaw na leadership, alam mo yung katayuan ng tao mo, alam mo kung saan ka lurugal, alam mo kung ano yung kaya ng tao mo na gawin. Pag hindi nila kaya, wag mong pilitin. Kaya ako ngayon, yung mga tao ko, malaya sila gumagalaw. Basta mayroon lang akong iniwan sa kanila na yung ayaw ko, wag niyong gawin. Number 1 na ayaw ko, sir, yung tao ko magnanakaw. Sumasali sa mga hold-upper, mga karnapper, yan, ayaw ko yan. Automatic yan, tatanggalin ko pag mayroon akong may makapag-report na yung tao ko na ganyan. Kasi sakit sa ulo natin. Tulad ngayon, yung mitsayap natin, sir. Hanggang ngayon, sakit ng ulo natin dito, karnaping. Nagdagdagan pa ng patayan dito, may barilan, gano'n. Sakit ng ulo yan. Dati, nakatutok ako dyan para tumulong sa gobyerno natin. Pero, handa pa rin ako makipagtulungan. Para kahit konti o kahit papano, mayroon tayong magawang paraan para masolusyonan natin yung mga karnapper na yan. Malaking issue, malaking issue yan sa sayap natin, sir. Actually nga, yung kamimbro ko kasi gumawa kami ng radio communication. Kamimbro ko yung mga barangay official sa Palungugin na Christian doon. Yung mga kasamaan ko, mga kagawad, mga tanod, kapitan, tapos nakakonekta kami sa LGU sa Mijayap. Sa tuwing may karnapper, focus yan, naka-on monitoring lahat, nakapadlock yung area ng Palungugin. In case na dito tatakbo sa Palungugin, makatulong man lang tayo na mahuli yung mga tao na yan. Gaano kaligaya nanay mo nung bumaba ka? Actually, hindi ko masabi kung gaano, pero sa tuwa, nakita ko sa nanay ko na halos napaiyak siya kasi nung nakita niya na nakapost, kasi hindi ko yan sinabi sa kanya, sir, tinago ko yan. Na bumaba ka na? Bumaba na ako. Nakita niya na nakapost. Nakita ng kapatid ko, pinakita sa nanay ko. Kasi yung nanay ko, doon yan sa Pigkawayan. So dito ako, umuwi siya dito. Hinahanap niya ako, sabi niya, umiyak siya. Umiyak talaga yung nanay ko. Sabi niya, buti na lang na sinunod mo yung payo ko sa'yo. So,
malaki din yung pasasalamat ko sa nanay ko na binigyan niya ako ng advice. Hindi siya nagkamali. Hindi na nakalimutan na anak niya ako. Kasi pag ikaw na nanay o ikaw na tatay, pag wala kang advice sa anak mo, sabihin ng anak mo, ay nakalimutan ako ni tatay, nakalimutan ako ng nanay ko. So doon magsisimula yung pag-iisip mo ng hindi maganda. Lalo-lalo na yung kabataan ngayon, sir, matigas yung ulo. Kaya yung mga anak ko, iniengganyo ko yan na ganito yung gawin nyo. Huwag kayong gumawa ng hindi maganda para hindi kayo matulad sa akin noon. Kasi yung tatay mo, sabi mo kanina, dahil mujahid siya, Oo. inano niya na maging, alam niya Alam niya. na magiging Sa mujahid ka. karami-raming anak niya, sir, kasi yung tatay ko, 4 yung naging asawa, sa karami-raming anak, bakit ako yung nakita niya? Bakit ako yun pinag-iwanan niya ng mensahe na gano'n, na samantala grade 2 ako noon. Bata-bata, grade 2, 8 years old. Sa totoo lang, sir, mula nung namatay yung tatay ko, hanggang ngayon hindi na ako nakapasok ng eskwelahan. Hindi na. Katuwang ko yung nanay ko maghanap buhay para mabuhay yung mga kapatid ko. Ano mga kahanap buhay mo noon? Kung ano na lang yung para lang mabuhay lang kami. Titinda kami ng gulay, mga isda. Sinasamahan ko yung nanay ko para ma-survive namin yung mga kapatid ko. Kaya yung mga kapatid ko lang yung nakapasok ng eskwelahan. Ako hindi na, mula noon hanggang ngayon, hindi na ako nakapasok. Pero hindi ka ba naawa sa nanay mo noon na 14 years old, maging mujahid ka, naiwan mo na nanay mo na nagtatrabaho para sa inyong magkakapatid? Iniwan ko yung nanay ko, sir, nung 14 years old ako, naging imailip ako kasi nag-asawa siya. Meron na siyang katuwang sa buhay kasi meron na siyang asawa. Kaya iniwan ko na sila. Naging palaboy ako. Bumalik ako sa nanay ko, bit-bit ko na M16. Bit-bit ko M16 na issue sa akin. Sabi ni nanay, ilang taon saan ka ba napunta? Ilang taon ka ba nawala? Almost mga 2 to 3, ganun. Nawala ko sa pangangalaga ng nanay ko. So, naging palaboy-laboy ako kahit saan. Nung panahon ng naisip ko siguro na magpakita ko sa nanay ko, bumalik ako sa area. Sumama ako sa mga bumaba. Kasi palabo-labi kami kahit saan na bundok, doon ako. O, pawas, ganun. Nagpakita ko sa nanay ko, bit-bit ko M16. Iyak. Hindi naman siya na-shock noon. Nasyak siya, iyak nang iyak. Bakit ka nagkaganyan? Ano ba yung ginawa mo? Sabi ko, wala. Nasa jihad na ako, nasa mujahidin na ako ngayon, sabi ko kay nanay. Sabi niya, ikaw, kung yan ang gusto mo. Siguro, naisip din ng nanay ko na yung mensahe ng tatay ko na maliit pa ako, bakit alam ni tatay na ako yung, sa may time na ako yung tatayo sa pamilya namin na papasok sa mujahidin hanggat maging commander, hanggat makilala. Kasi yung mga kapatid ko na sa ibang nanay, wala, nasa gobyerno yan eh. Ikaw lang talaga yung Ako lang talaga. na iba. Ako lang talaga yung nag-iba. Yung mga kapatid ko, nasa gobyerno yan, nagatrabaho sa gobyerno. Sa Cotabato City. So ako, kasi style ng tatay ko, naging style ko eh. Minana ko sa tatay ko. Naging palaboy-laboy yung tatay ko, kaya kumbaga hindi siya yumaman. Kasi iniwan yung mga kapatid niya, kumbaga nagseparate siya, nagtayo siya ng kanyang sarili. Naging 4 yung asawa ng tatay ko, naging 4 din yung asawa ko. Sumunod talaga ako sa yapak ng tatay. So, nung time na ilang taon din na hindi kami nakikita ng mga kapatid ko. Nung time na nagkita kami, nasabi nila na ikaw lang talaga yung sumunod sa tatay natin. Sabi ko, nakita ko kasi, at saka dala-dala ko hanggang ngayon yung mensahe ng tatay natin na may panahon na ako yung kikilalanin na anak niya na tatay yung commander. Kasi naging commander yung tatay ko noon, yung panahon ng Black Shirt. So, lahat kami magkakapatid. Actually, marami kami. Pero ako lang talaga yung nasa MILF ngayon. Yan ang 3rd episode ni Commander Aguila.